And the entire I Am Worldwide family. Recording na to. Kamusta po ang Tignan mo nga. lahat? Recording na to, I di am ba? Mentor Florence, your host for Okay. tonight. So brace yourself for another powerhouse speaker. Welcome Okay na? to Ipa-plug. the Nasaan yung Wellness Power charger? Seat. And let me know kung Sa bag? saan kayo nanonood ngayon. Eighty- Pakitype naman 80% dyan sa sa ating ayan. chat box, mga mentors. Ayan, Ay, we wala have pa local and international viewers. Ayan, thank you so much sa pag-participate. Ayan, Nakasan ko? Sultan Kudarat, Cagayan Valley, Antipolo, Todo, wag Cavite, Greece, wow! Laguna, Rizal, Pangasinan, ayan, at mula pa sa iba't ibang lugar. Thank you so much. And I know may mga OFWs dito na siguro madaling araw or talagang Tapos late charge night ko or lang. kahit nasa work nakikinig sila. Thank you so much. Make sure to send the Zoom link to your team group chats. And of course, you cannot miss this eye-opening and life-changing training tonight. Okay? So are you ready? Pakitype, I am ready dyan sa ating chat box. Can we make some noise? MVP core teams? Alright, starting with Team First Class. Ayan, patikin nga. There you go. Do we Ayan, have Team charging na. Eagles in the house? Charging na. Alright, let's set Recording the na rin chat yan, di box ba? on fire. Team Okay. Abundance. Ha? Wow, let me hear from our warriors, Team Spartans. And last but not the least, may we call on Team All Stars. Okay, get your pens and paper ready. Open your minds and open your heart. And let's get started. Now, ladies and gentlemen, champions and wellness warriors, get ready because we are about to learn from someone truly special. She is not only a proud mother of three, but also a woman who knows how to juggle multiple roles with grace and excellence. For the past 25 years, she has dedicated her life as a preventive healthcare advocate and practitioner, a functional nutritional coach, and she's very passionate in helping people live healthier, stronger, and better lives. She's a proud Amazing Barley user for 8 years, a travel incentive achiever, IBC Bacolod owner, and Emerald Elite executive. Let's watch this video. Alright, sige, type lang kayo. Okay, type lang kayo mga mentors. I am excited. I am ready. Hindi lalabas yung ating speaker kapag hindi niya nararamdaman yung energy, di ba? Yung excitement natin. Kaya, paki-type in, I am ready. There you go. Grabe, excited na ako. So, let's watch this video. Are you ready for your next level? The Wellness Power Seat is here. Join MVP Emerald Elite Executive Elizabeth Rose Lowe as she reveals the true path to power from the inside out. Don't just watch, participate. The Wellness Power Seat. One night only, September 10th, 8 p.m. Join the movement. Get your free seat now. Milyong palakpak para sa ating Emerald Elite Executive Mentor Elizabeth Rose Law. Hello, Mentor Elise. Amazing morning. Ayun. Hi, Mentor Elise. Amazing morning. Amazing morning. Classmates. Grabe naman, ang ganda, glowing na glowing.
Effect ba yan ng barley mens? Of course. Of course talaga. O ba naman, 8 years. Oh. Diba? Grabe. Siyempre, you should walk the talk. Diba? Kung ikaw ay ambassador ng I Am Worldwide, Agent of Hope, dapat ikaw ay produkto ng iyong produkto. Tama po ba? Lahat po ba dito ay umiinom ng barley? Yes. Ayun, Mentor Elise, kami ay excited na mas makilala ka ngayong gabi and marami kaming matututunan, ano? Excited na ang marami kasi marami din po dito mga bagong members. Yan, ayun. So ngayon ka lang nila nakita. Mentor Elise, sige, hindi ko na patatagalin pa. Can you introduce yourself? Sino po ba si Mentor Elise before naging part ng I Am Worldwide? And can you share how you discovered this amazing pure organic barley? Ayan, amazing morning sa lahat po. Sige, Mentor Florence, ganito yon. 2017 September, tandang-tanda ko yon. No? That was exactly, di ba? 8 years talaga. Umattend din ako, kagaya ng karamihan sa atin. I just attended the IBP. And that time, Mentors Nico and Bridge, they went to Bacolod kasi nga kakaunti pa lang yung members doon. Tapos umattend ako, nag-join ako, tapos sabi ko dati ay, okay na ako sa product. Hindi ako actually na-join because of the product. Kasi nga, since 2000 pa ako, di ba? So, kung titignan mo, 17 years na yung experience ko with different companies. Kaya alam ko na basta nag-present ng product, maganda na yan. Automatic na yan. So, nag-join ako because of the YEP. Yep! Bakit? Dahil sa YEP. Oo, kasi, yun nga, since I've been into different networking companies, nagjo-join ako because of the product as member. And first time kong narinig na, yung I Am Worldwide, may youth empowerment. And that time, my son was 12 years old. So, siya actually yung upline ko. Siya yung una kong pina-join. Kasi sabi ko, anak, if you want to learn the business, I will help you. We will build this. And then eventually, pag 18 ka na, bibigay ko na sa'yo, ikaw na bahala. So, we started, upline ko yung anak ko, tapos... Nakakatuwa naman. Oo, doon ako nag-join talaga. So, parang, kasi alam ko maganda na yung mga product na yan, ganun. So, hindi pa agad-agad because of barley. Because of YEP, yun. Tapos, eventually... ko na siya. Oo, kasi that time, di ba, ang dami ko ng product. Sabi nga ng mama ko, para na daw akong butika ng mga food. Parang, kasi dami ko protection. Oo. Parang feeling mo ba, parang hindi mo na kailangan ng another product pa? Yeah. As in, ang dami. That time, meron kaming vitamin C na 17 years ko nang iniinom. Tapos may mga greens na din ako, may mga oils pa ako. Tapos para talagang butika. Tapos parang... Walking butika. Oo, parang parang hindi ko na naisip na magdadagdag pa ako ng product. So, kaya ako napajoin because of that. And then, trinay ko siya, and then prinove ko siya, and then eventually, ay iba pala talaga si barley. Wow. Speaking of, di ba, nabanggit mo na rin. Yun ang gusto kong malaman. Ano yung naging personal experience mo nung una mong beses or after a few months mong iniinom na yung barley? So what I did, di ba madami akong butika nga ng supplements. Iba-iba mens kasi I would drink. May calcium ako, may vitamin C ako, may mga greens, gano'n. So iba-iba siya. Tapos nang nakita ko na yung barley nasa Bible, so ininom ko siya muna ng 2 months. Together with pa yung iba kong pang mga products. Okay. So, binigyan ko ng time yung self ko para makapag-adjust. And then after that, after 2 months, nilet go ko lahat. Sabay-sabay ko silang nilet go. Tapos si barley na lang talaga. And dun ko na-prove na yung 17 years ko na vitamin C, pag hindi okay yung pakiramdam ko, i-up ko lang yung dosage ng barley. Recovered agad ako. Together with migraine, allergic rhinitis, asthma, sinusitis, monthly period issues, gano'n. So, lahat yun, ngayon lahat, maayos na siya. Wow. And si barley na lang talaga, hindi na ako yung may capsule, may liquid, may green, may ganito, ganyan, hindi na siya all in one. Tapos, na-prove ko talaga yun. So, for the past 8 years,
Barley, all in. Wow. Ayun, actually, yan yung usual na question din, no? Kapag ka, syempre, araw-araw tayo na may kausap na mga clients, no? Gustong mag-try ng barley. Ay, paano yan? Meron akong ganitong vitamins, meron akong ganitong supplement. Pwede ko pa bang isabay yan? Pero ang galing lang kasi mas makakatipid ka pala kung barley na lang. Kasi lahat na ng kailangan mo, nandoon na. Tama po ba, Mentor Elise? Oo, Grabe. tapos ang pinakamaganda kasi nga organic siya Mm-mm. and plant-based. So yung compatibility niya pagdating sa katawan natin, mas madali siyang ma-absorb. Kasi Yes. yung mga iniinom natin na mga kahit na naka-label pa yan na magnesium, zinc, na mga capsule form, karamihan kasi doon mga fillers, tapos synthetically made siya. So yung parang pagdating sa absorbent Absorption. rate, parang absorption rate niya, 5 to 15% at max. Pero pagdating sa barley, it's minimum 50. Minimum yon. Kasi syempre, may other factors pa kasi sa katawan natin on how we absorb the nutrients. But if maayos yung ating absorption, yung gut bacteria natin, yung mga ganun, talagang maa-absorb siya ng mataas talaga yung rate. Tas yun nga, ang chlorophyll is very good pagdating sa healing. Kasi halos kapareho ng structure ng dugo natin eh. So, Yeah. ibang level na siya. Much better talaga pag organic. Ayan ha. And ito, syempre gumamit ka na. I'm sure yung family mo naman, yung anak mo, yung husband mo, gumamit din. Paano nakatulong din sa kanila yung barley? Ang kids ko, halos hindi sila talaga nagkakasakit. Oh. As in, yung peace of mind mo, iba, kapag may mga anak ka. Yung kahit na, kunyari, nasa school sila, syempre, you cannot control what they're eating, di ba? Tama. Kung ano yung mga binibigay ng mga classmates, yung mga ganun. Or di kaya, pag minsan nagmamadali tayo, so syempre, yung mga fast food, yung mga ganun. But when you have barley, you can always be assured na yung nutrient level ng katawan nila will always be optimal. So, hindi ka problema na konting nahatsingan lang sila nagkasakit agad. Or, in case man talaga, kasi di ba may mga days na kulang sa tulog or talagang pagod, pag may mga araw na ganun, tas kunyari, kumakatok yung trangkaso, i-up mo lang yung dosage ng barley, tas the next day, wala na siya. Okay na. Grabe. Grabe din talaga. Napaka-amazing. Pero meron bang or instance or experience or siguro realization na that made you believe in the product enough to recommend it to others as well? Yung mismong talaga namin, family testimonials. Testimony. So Yun na kasi yun. it would be really, really hard to recommend something na parang sabi lang nila. Iba kasi talaga. Pag ikaw mismo yung naka-experience, ikaw mismo yung product ng product mo. Kasi when you present it to people, like personal po sa akin, when I present it to people, and let's say ayaw nila, hindi ako nalulungkot for me. Mas nalulungkot ako for them. Kasi alam ko yung capacity ng barley to help. So parang kung kunyari, nireject mo ko ngayon, after a year or two, bumabalik pa din sila. Okay lang yan. Chill ka lang. Babalik ka din sa akin. Di ba? Babalik ka rin. Nice. Parang kanta yun ah. Yes! Ayun. Pero grabe lang din. Kasi syempre, I'm sure may testimony talaga. Testimony sells. Diba? Kahit anong facts yung i-present mo sa tao, hanggat hindi nila na-experience mismo sa katawan, no? Mahirap talagang i-justify or i-promote, or i-recommend sa ibang tao. Pero how important is it na yung mga members natin dito, 'di ba? How important is it na ikaw mismo na member or distributor, you know the taste, the benefits, how to take barley the right way, basically all the details about the product. How important is it? Very, very, very to the 100 level important siya. Kasi syempre, yun nga, yung sinabi ko nga kanina, syempre, iba't ibang opinion sa iba't ibang produkto yung mga tao. Kaya lang, yun yung example,
with the health transformation na makikita mo, you can always say, I can only guarantee this result with the barley that we have. Pero kung ibang barley yung gagamitin mo, hindi ko na magagaranti sa'yo yun. So, pero kung hindi mo siya ginagamit, kung ano yung sinabi nung kabila kanan, ganun ba? Ay, ganun ba? Mabilis kang may insecure. Pero pag ikaw mismo gumamit, then you will be very, very secure dun sa product mo. Yes. Hindi ka And nga confident. mabilis ma-discourage. Mas confident tayo. And maganda din na nakaka-attend. Alam niyo po, si Mentor Elise ay nag-conduct ng wellness training. Ayan, ng product training. And napaka-importante, maganda maka-attend po kayo noon. Kasi sobrang daming ideas, information na talagang mag-gain ninyo na makakatulong sa inyo na talaga maging confident, no? Na i-promote yung ating produkto. And yun nga, Mentor Elise, ang ano lang kasi, minsan yung ibang tao, they don't know what to research on. Kasi yung iba, akala nila ang barley, yung barley grains, yung pala barley grass. 'Di ba? May mga ganon. So, parang hindi specific yung yung information, or minsan hindi tama yung information na nakakalap nila sa Google or sa social media. So, napaka-importante din na nag-a-attend sila ng training na ganito para well-equipped sila. Tama ba? Ayan. Yes. So, ayun, Mens, eto, may nabasa ko dito na marami kasing mga questions. I'm sure yung mga audience natin dito, they have yung mga frequently asked questions nila na minsan hindi sila confident paano sagutin. Lalo yung mga bago. Okay? So, what we did is nag-collect tayo ng mga frequently asked questions. Tama? And we want to make sure na, syempre, tama yung information na maibibigay namin. So, we want to hear the answer from you. Ayan. So, eto, pagka nagtanong, syempre, lalo sa mga inquiries, no? Ayan, mga online or pwedeng offline, pag nagtanong, Mentor Elise, ano ba yung barley? Yan ba yung palay? Ay, anong benefit niyan para sa akin? What is barley? Ayan. Men, siguro, is it okay if we go to, naka-flash ba yung slides? Ayan na. Yes, ito. So, saglit, hindi, ayusin lang yung kasi, wait lang ha. Kasi ito, top 10 siya na questions. But, I would like to share bakit importante. So, that's in the next slide. So, yung tech po ba natin yung yung Ayan, okay na. Ayan. Importante siya that we understand this kasi there is what you call as the barley grass market. 'Di ba? Specific siya. And yung yung ating eto, saglit lang. Share ko lang saglit because this one is a Ayan. Can you see my screen? Kita po ba? Yes po. Para lang ma-appreciate ng mentors natin na there's about 106,000 research per month regarding barley. So if you come to think of it, that's 3,500 search per day. Tinatanong, ano ba yung benefits ng barley? Ano ba yung barley? Ano ba yung ingredients na meron? Basta everything about barley. So, ibig sabihin nun, tas ito, kung makikita nyo yung statistics, it is, nag-i-increase siya, yung annual growth niya, in terms of barley market, in terms of sales, 6.4%. Imagine. So, pataas po siya ng pataas. So, ibig sabihin nun, the more you understand the product, the more na masasagot mo yung mga tao na nag-Google search. And you have to remember, bago po sila magtanong sa atin, most probably nag-Google na yan sila, men. So, pag mali-mali yung information natin, parang malalaman na din ng mga, ng mga clients, supposed to be our prospects natin, di ba? So, with this training, it can really help ma-equip po kayo. Kasi,
importante po kasi na may, alam niyo yung trust level, na pag may mga tanong sila na nasasagot natin, I think it's very important to gain that trust na sa ating mga clients. And at the same time, syempre as agents of hope, dapat alam mo yung swak din yung sagot natin, hindi yung sa Ilonggo may sinasabi kami palagpat. Alam mo yun yung parang, ano ba? Ano yun, Mens? Hindi ko alam yung Tagalog nun eh. Meron kaya makakapag-translate. Pero Sige ganun. nga. So it's better that we answer with truth, we answer with, kumbaga pa science-based, na hindi lang siya, parang alam mo yung suntok sa buwan na Q&A na portion. Oo. Ayun. So yun po, men. So, yung yung pinaka-first question mo, puntahan na ba natin? Yes, puntahan natin yung first question. Kasi yan ang leading. Ano ba yun? Naguguluhan sila. Ano ba ang barley grass and anong benefit niya? Yan. Oo, sige. Ang first question is, what is barley grass? Okay, so, ayan. So, ito po ang, Hordeum vulgare. Latin po siya, na ang ibig sabihin nun, barley, tapos common barley siya. Tapos, ito po, magkaiba siya kesa sa grains. Kasi ang grain, kung makikita niyo po yung picture, ganyan po yung itsura ng grain. Yung grass po, yung bago pa siya. Bago pa dumating doon na maging seed, na magkaroon siya ng parang wheat, yung ganyan. And yun yung doon confuse yung tao. Kaya every time na you have to say kung ano yung binibenta natin, sabihin mo talaga, grass. Grass po talaga siya. Tapos nutrient dense, may vitamins, may minerals. Tapos ano yung flavonoids, parang ganon. Kasi importante na maintindihan natin siya kasi these are the ones na yung mga anti-inflammatory, mga antioxidant. So yung mga nagre-repair sa cells natin, madami nun sa grass. Okay? So, ang mamaya, may gluten na sinasabi para sa may mga celiac disease. Nasa grains po yan, nasa wheat, wala po siya sa grass. Yun. So, yun yung isa doon na very important. So, pag ito ang follow-up dyan. Kasi, yun nga, nakukonfuse sila, Mens, Elise, no? Tapos, pag tinanong, gluten-free ba yan? Anong isasagot? Ayan, yan ang katanungan ng iba. Baka bawal yan sa akin, ha? Oo. Again, kung makikita nyo, kung may hawak po kayong box, tignan nyo po dyan sa box. Most probably, ang usual, pag sinabing grass, takot yung iba na may contamination. Kasi syempre, pag sinabi mo, pwede ba naman yung hindi contaminated? Kasi, di ba, from the grass, mag-grow. Kaya lang, yung farm kasi natin, hindi sila nagbebenta nung wheat, tsaka nung grains. Ang binibenta nila talaga is mismo yung grass lang. So, kaya yung field natin, puro super green siya. So, wala kang makikitang brown doon. Plus, we have a third party that certifies that it's gluten-free. Yun po yung importante doon, yung certifying body. Kasi hindi lahat pwedeng mag-claim na gluten-free. If you can see, may mga ibang barley brands na makikita mo na wala sila nung label ng gluten-free. So pag ganun, delikado siya kasi pwede pa din siyang contaminated. But yung sa atin, it's really pure and it's certified as gluten-free. So safe na safe siya for those na may gluten sensitivity or may mga celiac problems. Yan. Are you learning, mga mentors? Ayan ha, take note. Make sure na mag-take note kayo para alam nyo na yung sasabihin sa susunod. Okay? Now, ito naman, Mentor Elise. When should we take barley? When is the right time? Sige, ikaw, Mentor Florence, manghula. Ikaw pinahula, no? Pero try mo lang. Hulaan mo. Siyempre, dapat... Morning ba siya? Noon? Or morning. Night? Ayan. So, morning, ito ang natin, ang info. Empty stomach. In the morning, on an empty stomach, at least 30 minutes before the meal, yung first meal natin. Ayan. Sige. So, pwede kaya siya sa afternoon or sa evening or anytime? Pwede kaya siyang inumin? Ikaw yung tinanong comments, no, kunyari na ako. Pero ako pala sagutin ko, ikaw na yung nilagay sa power seat.
mens. Ano nga ba? Paano kapag afternoon? Yung iba kasi gusto ang nila iba, night. Saglit lang, mens nawala ba ako sa screen? Parang may nangyari sa screen ko. Andiyan ka naman, mens. Kitang-kita namin ang kagandahan mo, mens. Ayan. Andyan ako, sige. Yes po. When to take it, Ito lang siya. Gusto ko lang i-share na pag morning kasi natin iniinom yung barley, sige, ganito. Umpisahan ko na lang bago matulog. Okay? Karamihan kasi yun yung common na shinare na sa atin, di ba? Na morning. So, parang general knowledge na siya, which is right. Empty stomach, maganda yung absorption, yun yung common na nasi-share. Pero gusto kong sabihin yung gabi. Bakit gabi? Pag nighttime, pero hindi siya for everyone ha, kasi possible na ma-perk up yung energy mo. Pero pwede din kasi na ma-relax ka kasi may gap. Kasi po, si barley is an adaptogen. So, nag-a-adapt siya kung ano yung kailangan ng katawan mo. Yun yung ibibigay niya. Which is, yun yung kaya siya isa sa amazing na talaga na effect ni barley. Kasi, if your body needs energy, it will help you have energy. If your body needs sleep, then it will really make you sleep. Kaya, nag-aawa yung iba. Nung ininom mo, nakatulog ka. Nung ininom mo, nag-hyper ka. So, pwede Pero po na siya. ganyan, hindi sila makatulog yung iba. Yes po, may ganon, oo. So kaya general guideline is really in the morning para sa absorption, para ma-power up ka all throughout the day. So that's already fact that we already know. But pwede din siya sa gabi because all throughout the day, we used up our nutrients already. So kung ginamit na natin yung nutrients natin, pagdating sa gabi, possible na depleted na tayo. So once you are depleted sa gabi, pwede kang hindi makapag-detox ng maayos. Kaya important din siya na iinom din tayo sa gabi kung kaya naman ng budget. Kasi mens, di ba? Budget pa din yung kung pag isang sachet lang talaga yung kaya. Oo. Pero hanggat kaya ng budget, gawin natin na pwede din siya sa gabi. Because of the nutrient deficiencies na buong araw. So sa nighttime, pag natulog tayo, tapos tama yung nutrients ng katawan natin, it can help the body become alkaline, meaning, mas maganda yung tulog mo. Kasi pag acidic yung katawan natin, mas disturbed yung ating sleep. Tapos, number 2, mas makapag-detox tayo ng maayos, makakapagtapon tayo ng basura sa gabi, makakapag-repair yung katawan natin kapag tama po yung nutrient level natin. So, sa gabi, pwede din siya. Bakit anytime pwede din siya? Example, mens, tumatakbo ka po ba, Mens Florence, or nag-workout, or nagzumba? Walking po. Yan. Ayun. Tapos exercise So, siguro for mga those thrice a week. So for those na kunyari, nag-zumba or nag-workout midday, you can use barley as a pre-workout drink or a post-workout drink. So pwede siya doon. Okay? So ang pinakamagandang premise is hindi puno yung tiyan. So kung bago ka mag-workout, you can drink that para or bago ka mag-swimming, ganun. Kasi usually, di ba, middle of exercise, nagka-cramps because of the loss of minerals, especially magnesium. But if you drink it before, then you can prevent those from happening. Or if you drink it after, then hindi ka din yung nanghihina ka masyado. Some athletes, yung mga kaibigan ko po na tumatakbo, they use barley as their, yung alam niyo po yung pag kunyari, let's say, ilang kilometers na run, and in between, instead of drinking yung mga powered drink na puro sugary, drink barley. Drink barley. It will replenish and sustain you all throughout the run. Ayun. So, morning, night, anytime, you can drink barley. Yan. Okay. Thank you so much, Mentor Elise. Pero how do you take it? Ayan. Kasi di ba may yan eh. Yung iba gusto nila capsule, di ba? May iba-ibang form tayo. May powder, may capsule, ganyan. So, how do you take barley para effective siya, maging effective sa katawan natin? Yan. Ako, Miss, personally, every morning I drink 2 sachets talaga. Tapos, all throughout the day, meron akong capsule sa bag as needed. If I need an extra help, umiinom ako ng capsule. Or di kaya, when I'm traveling, I also bring capsule for convenience. Pero pag kunyari, lumilipad ako sa Manila or I travel or we go to Boracay or anywhere,
pag gabi, umiinom pa ulit ako ng another 2. Kasi when we travel, napuput yung body natin under stress. Syempre, tapos enclosed tayo dun sa mga eroplano, di ba? Hindi mo alam kung yung katabi mo may COVID na pala siya, tapos sinatchingan ka na niya. So, pag morning and night, pag bumabiyahe, and if you feel like na pakatok-katok na yung trangkaso, usually 2, 2, and 2. Yun. Yon. And of course, hindi siya pwede sa hot water. Tama? Oo. So, when to take and how to take it, dapat talaga ang tubig natin, Maligamgam. Yun ba yung warm? Yun ba yung warm, men? Yeah. Ang maligamgam. Yan. Maligamgam lang. Wag yung mainit. Yung Kasi normal many water. times, yung room temperature or cold or basta warm na hindi yung masakit sa dila na warm. Kasi ang enzymes, very sensitive sila sa heat. Yes. Oo. Ayan. And we should remind them din, Mens, di ba? Tama ba ito na ang 1 sachet ng barley powder, equivalent siya sa 6 capsules? Yes, 3 grams. Kasi ang 1 capsule is 500 milligrams. So 500 times 6, that's 3,000 grams, which is 3 grams also. Ayan. Ayun. And how safe is it? Ayan. Safe ba yan? Naku ha, uy, buntis ako. Ang sabi ng doktor, bawal yung mga ganyan-ganyan. Pwede ba yan? Generally po, barley is really safe. General, okay? Generally, it's well tolerated by the body. And actually, there's a research on yung sa drugs.com. Meron silang, when it comes to toxicology, how toxic it is, wala silang may nag-gather na data. Contraindications, wala din, ganun. Pero meron kasi tayo, gusto ko tong i-share kasi di ba meron tayong bagong nilabas na memo na nilagyan si barley na pagdating sa pregnant and breastfeeding moms, parang ganun. Kasi that's mainly because when it comes kasi sa mga buntis, hindi naman sinasubject talaga na to study. Diba? So mas may precautionary measures. Plus, yung syempre, yung mga funding. May mga issues din sa funding, unlike the big pharma na madami silang funding to do that. But when it comes to supplement, hindi masyado nagkakaroon ng funding. So, how do you deal with issues like that? So, ang sasabihin natin, ito mga mentors, very important kasi ito. Syempre, nasa label siya, mens, di ba? So, usually talaga pag nakita, hala, sabi ng andito na hindi siya safe for pregnant and breastfeeding mom. So explain lang natin na ang ibig lang sabihin kasi noon, there is not much study na ginawa na clinical because again, hindi naman talaga tayo nag-e-experiment when it comes to pregnant, 'di ba? Tsaka infant, hindi naman sila subject for experimentation. Yes. Tama? But we can emphasize barley is food. Superfood. Superfood. So, ganun siya. Hindi lang siya, especially sa Philippine setting, hindi lang siya ganun ka kilala sa atin. Kasi first of all, wala tayo ng barley. Pero kung titignan mo, kapareho lang po siya ng malunggay. Kumakain ba ang buntis ng malunggay? Opo. Ang breastfeeding moms ba, di ba pinapamalunggay pa nga natin sila para is yung milk production. So, para lang po siyang malunggay. Ang pinagkaiba lang talaga kasi wala tayong barley sa Pilipinas. Kaya hindi siya alam. Oo. But then again, we still have to say na superfood po siya. And based on a lot of the experiences na meron tayo sa mga buntis na sila mismo yung umiinom and gumagamit, naging healthy naman po yung pregnancy nila. Yung iba nga, lahat ng vitamins na binigay sa kanila, hindi na nila inom kasi nag-barley na lang sila. So, based on the experience that we've had sa mga pregnant moms and sa breastfeeding, naging healthy naman po yung mama tsaka yung bata. Yung baby. Ayun. And then they can support that with yung mga existing testimonies natin. Tama? O kaya kung available si Mentor Bridge, patawagan natin si Mentor Bridge.
Diba? Oh, mens, ito, gusto niya makasure. Diba? So, maganda din na may supporting testimonies ka. Grabe, no? In So, ito, compliance lang siya, Miss Amen, sa mga sa mga requirement when it comes to labeling. compliance, ayun. So, laging tatandaan, ito ay superfood. Okay? Take note. Ayan. But how about sa mga babies? May mga special instructions ba tayo? Kasi yung tanong ng iba, naku, I have yung baby, months old pa lang to eh. Sabihin natin, 6 months, 8 months, ganyan. Pwede ba yan sa baby ko? Yung lagi kong sinasabi, mens, from womb to tomb. O yan, womb to tomb. So very, very safe. At ang dami natin mga testimonies, mga videos and pictures ng mga babies, mga barley babies din na pwede nating ipakita sa ating mga clients. Pero ito, ang tatanungin nila, may overdose ba yan? Ang pag-inom ng barley grass juice. Ayan. May overdose, eto. Pagdating sa pag sinabi mong adverse effect or yung effect na ikakamatay mo, wala. Safe to say na wala po siyang ganon, okay? Or toxic overdose yung term natin. So wala doon. Ang meron lang kasi si barley, dalawa po yung type ng vitamins, di ba? Meron tayong tinatawag na water soluble and meron po tayong fat soluble. Okay? So, si fat-soluble na store sa katawan natin. Si water-soluble vitamins, hindi tayo mens nagsustor ng water-soluble. Ano-ano ba tong mga water-soluble? Example is yung mga B-complex. Lahat ng vitamin B, si vitamin C, we do not store them. That's why we have to drink barley every day para every day may supply tayo ng ganon. Ang area ng overdose na sinasabi natin is kapag at that moment nasobrahan yung water soluble. Kasi like example, mens, yung need ng katawan mo ng vitamin C is up to here. Tapos nag-10 sachets ka at one time. So naging yung vitamin C na pumasok sa'yo ganito. Ilalabas mo lang siya, mens. Sayang. When you urinate, yung iba nag-LBM, ilalabas mo lang siya pag sumobra. So, sayang. Bakit naman iinom ka, ilalabas mo lang? Yun. So, nasasayang siya. So, yun lang yung ano doon. Because of the water soluble na at that moment, pwedeng yun lang yung kailangan mo. So, what I usually recommend is 2 sachets. Tapos, tignan mo kung mag-LBM ka. Kasi ako, mens, personally, I tried it mga 3 times ko siyang trinay. Kasi 'di ba since nga 2000 pa ako, so my body is not depleted when it comes to nutrients. So when I drink dalawa, enough na sa akin 'yon. If I drink 3 sachets at one time, na-LBM na ako noon. What I usually do is I do 2 sachets and then give it a gap, mga 3 or 4 hours, and then I drink another 2. And then give it another gap ng 3 to 4 hours and then drink another 2. Pag may mga araw na yung under the weather ka. So, ganun. Pero may iba na kaya nila at one time 5 sachet, absorb lahat. So, depende siya sa need ng body at that particular time. So, again, when it comes to toxic overdose or adverse effect, wala. But when it comes to masasayang, meron. Ay, yung ganun pala. Now we know. O, diba? So, take note of that. And then, actually, bukod dyan, meron ding kaming question. Ito madalas. Kasi, ang mga tao, syempre, mas naniniwala sa doctors. Tama po ba? So, challenge tayo ngayon ng mga member na, alam mo, normal na tao, no? Paano pag sinabi na, ang sabi ng doktor ko, itigil ko na yung pag-inom ng barley na yan. Anong sasabihin natin sa kliyente natin kapag ganun? How do we handle that case? Yeah, parang gusto kong i-joke sana, kaya lang hindi ko na lang i-joke. Baka makota ko. First of all, respeto. Okay? We have to respect. Number 1, you say sa kliyente mo na salamat at naging honest ka na sinabi mo sa akin na pinapatigil. Hindi kasi yung iba nawawala na lang sila na parang bula, di ba? Hindi na sila kakausapin yung distributor na ganun. nila ng barley.
Oo. So we tell them na thank you for being honest with me, that na sinasabihan ka ng doktor mo na you will stop taking barley. Pero next question is, nasabi ba niya sa'yo bakit? Tanungin natin si client, bakit kaya? Natanong niyo po ba yung doktor mo? Kasi most probably, which is 90% ng na-encounter ko, ang sinasabi, kasi magbo-bloating ka niyan, kasi may gluten yan, kasi karamihan lang din sa kanila ang alam is yung barley grains. Hindi sila familiar sa barley grass. So usual ganon. Usual talaga yun. 90% of the time, it's because of the gluten, it's because of the bloating that it will give you, kaya siya pinagbabawal. Yon. Kasi ang gluten, inflammatory kasi siya. Okay? Next, number 2, nasaan ba ang pasyente? Mens Florence, ganito. Kasi kahit grass pa po yan, tas yung pasyente nasa hospital, i-respect po natin yung authority ng doctor within the hospital. Wag po natin i-push sa client na hindi, wag ka, tago mo lang. But then again, like Miss Maritoni, di ba? She took charge of her own health. Pero decision niya yon as a patient. Hindi yung decision ng outside factor. Now, if the patient decides to do that, in spite of na sinabihan siyang stop, i-continue niya, then that is the patient's educated decision. Kasi mas alam niya yung katawan niya. Pero hindi dapat tayo as distributor yung magpupush. Kasi if something happens to the client, again, lagi kong sinasabi to, kahit hindi pa kasalanan ni Barley, si Barley po yung sisisihin. Because why? People are scared of what they do not understand. And a lot of our doctors na conventional, they don't understand barley. They don't know barley because they did not research on barley. Pharma po ang orientation kasi nila. Ano yung sakit, ano yung gamot, ano yung makakapatigil sa symptoms. This is what we're gonna give. What is barley? We don't know that. We did not study that. So, it's normal for them to really say. Pero ang role natin is to educate the patient. Yes. We have to educate the patient. And again, emphasize, barley is food. May super lang. Super food. Hindi siya gamot. Ayun. Ang ganda ng kasagutan. At diba, natuto tayo. Pero ito, nabanggit mo, Mens, kanina kapag halimbawa, uminom ng barley, tapos ngayon sinisi, naku, namatay yung tatay ko dahil dyan sa barley na yan. Diba? Siyempre, kinabahan ka ngayon, natakot ka. Di ba, tayo, naku, nakapatay ako ng tao. Wag naman. So, ano yung dapat na, yung knowledge na, yung anong pwede nating sabihin sa kanila? Or ano yung mindset ba sa mga ganong situation? Tanungin natin sila, baka nandito naka-attend ng training last time yung may namatayan talaga. Meron talaga, Mens, nung training ko to sa head office. Meron po talaga na na-experience niya yon. And ako po mismo, hindi ako directly yung nagbenta, pero my friend defended barley. Kasi nakikita niya sa post ko na ang daming natulungan. Oo. So, syempre, panic ka agad nun, Mens, di ba? Dahil sa barley na yan mismo yung kaibigan ko kasi, yun mismo yung nung umattend siya dun sa wake, nung kaibigan niya na hindi ko kakilala, pero sinabi nung anak, yung nakita lang namin na bago sa mama ko is yung I am na amazing barley talaga. So, what my friend said, alam mo, tingin ko talaga hindi yan. Kasi, etong si Elise, nakikita ko siya na ang daming natutulungan ng barley. And to, mensa, dun sa friend ko, hindi nga siya member. Pero, nakikita niya, ang daming natulungan. So, what she said was, try mong tignan kung ano talaga yung pinaka-cause. Buti na lang, ito yung mama nila, bago pala namatay, Mens, may nararamdaman na. And she did not inform the family. She informed her best friend. And that triggered her to drink barley kasi may nakakapa na siya sa katawan niya. May iba na siyang nararamdaman. Kaya siya nag-barley. But because syempre, ang mga nanay, ayaw nating mag-worry, yung family, yung husband, yung anak natin. So she kept it from them. So yung nakita lang nila na nag-barley yung mama nila, tapos namatay.
So, natural for them Nasungka to nila. play. Mm-mm. Oo. So, ang mangyayari dapat, ganito mens, pag kayo nagka-experience ng ganyan, yung first question is, wag niyong awayin si client kasi emotionally hindi sila okay. And most Tama. probably, kahit mag-defend ka pa, hindi sila makikinig sa'yo. 'Di ba? Kasi nga, they're so broken and may, ganun talaga yun, normal yun sa Yeah. tao na kapag may namatayan, may i-blame talaga. Mm-mm. Sometimes we don't want to blame ourselves, so we have to blame it on other people or other things. So number 1, ask them. Pwede po bang makita sa medical result? Nakasulat ba talaga doon? 'Di ba kapag lahat po ng namamatay, 'di ba, na dinadala sa ospital? Meron po nung ano tawag nun, Miss Florence, yung report na Dapat nakalagay doon yung cause of Oo, death. yung sa death certificate nakalagay doon, cause of death, 'di ba? Most probably means ang makikita mo doon, stroke, heart Yan, attack, biopsy ba? yan, mga ganyan, Autopsy? 'di ba? Ano man. So, hindi mo doon makikita death by barley. Tama nga naman. Diba? May point. Oo. Oo. So, yun po ba, pwede po bang matignan kung ano po yung nakasulat doon, let's say sa death certificate ng mama mo, for example, ganyan, nakasulat po ba na barley? Kasi ganito yun eh. Ayaw nating tanggapin na ang healthy-healthy pa nun eh. Tumatawa-tawa pa kami nun, tapos biglang namatay na lang. Uminom lang siya ng barley, namatay na agad siya. Kasi hindi naman po yun, ang stroke naman po, mga 10-15 years po yun eh, bago mag-manifest. Hindi po yan sa isang sachet o sa isang buwan na na-stroke agad, kasi years po yan nag-build up. So yung ganun, wag po magpanic agad, wag din awayin yung kliyente. Makinig tayo, Yeah. pakinggan natin sila, and then we try to go through. Tapos nalaman, mens, na ito sabi nung best friend, nung mama nila, na yun pala, may nararamdaman na. Hindi lang sinabi sa kanila. Yun. So, very important din talaga nag-investigate ka at nagtatanong. Di ba? Hindi yung tatanggapin mo na lang na gano'n, di ba? So, actually may nabasa ako dito, men. So, clear na tayo doon, mga mentors, ha? Take note. Now, meron ako nabasa dito na nag-ask siya kasi nagka-rashes daw yung kanyang, how about yung nag-react or nagkaroon ng rashes lahat ng katawan, parte ng katawan niya, at lumobo ang katawan at mukha after 1 week na ininom yung barley. Sabi niya, in-advise niya na stop yung barley. Ayun. So, may mga instances ba na ganyan, Mentor Elise? Ayan, When it comes to the reactions of the body when we drink barley, may tawag po tayo doon, healing crisis. Okay? So, kung paano mag-react yung body, depende siya. Kasi that time, that's what you call yung clean up, nag-clean up yung katawan mo. For the longest time, puro, kunyari, lack of nutrients, toxins, yung pumapasok. So for the very first time, yung katawan mo nakatikim ng nutrients. Wow, yung nutrients na to. Thank you so much. At ako'y magkaka-nutrient na. Tapos for the longest time din, mens, yung mga organs natin, yung mga immune system natin, syempre nabully na sila ng sakit, di ba? So ang nangyayari, hindi na sila makadefend. Parang, di ba, pag nabubuli ka, parang helpless ka. And then barley comes along. Eventually, nagsa-start ng cleaning up yung katawan mo, mens, naglilinis, nagigising yung immune system mo. And then they finally said, ay, bakit eto nandito to, dapat wala to dito. Ay, bakit eto andito siya, dapat wala siya. So the body starts to fight back. Slowly, the immune system starts to fight. So ngayon, may war sa katawan mo. Oh, di ba? Napipicture nyo, mens? May war na nangyayari sa body. Kasi eventually, at this moment, si immune system nagising na siya, tapos may muscles na siya, makikibattle, kaya na niyang makipaglaban. Oh. Yes. I-defend yung bahay niya, yung katawan mo. And that's how those rashes. Kasi if you come to think of it, you detox also through your skin. Nagdi-detox ka din. Lumalabas yung toxins dyan sa balat. Lumalabas yan sa
magmamanifest, kumbaga pa. But then, healing crisis usually happens mga 7 to 14 days within that period. Or kung ma-extend man siya, kung talagang madami, sobra yung toxin sa katawan, it would extend up to 21 days. But usually, it happens on the first few days of drinking barley. Kaya, dahan-dahan sa pag-inom. Hindi yung agad-agad, isik sachets mo agad yung pasyente. Dapat dahan-dahan. 1 muna, tapos 2, dahan-dahan siya because of what we call the healing crisis. But those are temporary symptoms. Okay? Yun. So, ibig sabihin lang talaga, umi-effect na, di ba? So, it's doing its purpose, di ba? Ganun pala yun, no? Parang yung katawan mo, nasanay ka na binubuli, sinasaktan. Ay, barley pa ba to? Iba na pala ang usapan. Ano ba, Mentor Elise? Yung katawan mo, nasanay na siya sa toxins, di ba? Sa mga bad na mga toxins or chemicals. So, parang yun yung normal. Tapos nung na-introduce yung barley, parang abnormal ngayon dahil nagkaroon ng nutrients, di ba? So, baligtad. Ayun. So, kaya normal pala yun na may healing crisis talaga. So, unti-unti dapat mga meds ha. Huwag yung 1 box agad. Sa isang araw. Ay, malala to. Kailangan 1 box yan isang araw. Diba? Kawawa naman yung ating pasyente, yung ating clients. Ayan. So, yun. At ito, may nag-chat, Mentor Elise. Kasi ito ay madami na siyang iniinom na gamot. Maintenance medications, pang BP, mga cholesterol, ganyan, kung ano-anong nararamdaman niya sa katawan. Pwede ko pa bang idagdag yung barley grass? Pwede pa ba akong uminom yan? Or pagsabayin? Ayan. May music na nag-o-on. Okay. Sige. So, pagdating naman doon sa may mga maintenance meds na, may mga clients po tayo na may 14 medications, may 17 na gamot. Oo, di ba? Paano yung pag-inom nun? Meron din sila mga maintenance meds na dapat before breakfast din iniinom. So, ang key word doon is spacing. Okay? So, kailangan po nating magkaroon ng spacing. Pag kunyari, meron kang ininom para sa 6 o'clock, try to drink barley, let's say, 5 a.m. or after na 7 a.m. So, bigyan mo siya ng mga 1 to 2 hours before or after nung medication para ma-reduce po yung mga tawag nilang interference or yung ganon. Or para yung gamot mo na-absorb mo na or si barley na-absorb na bago ka mag-introduce ng bago. Tapos, wag niyo pong gawin pantulak si barley. Kasi may client po kami dati na iinom siya nung para sa maintenance niya. Yung tubig niya, nilagyan na ng barley. Tapos ginawang pantulak si barley. Wag po ganon. Tubig po dapat. Sabay. Tubig po actually. Wag din po juice. Wag any other drinks. Pag may maintenance meds ka, tubig po talaga. Kasi hindi nyo alam yung possible na maging reaction nun. Kunyari, pag high sugar yung drink, tapos pang high blood no, tapos ininom mo, kape Wag ganon. So kahit si barley, wag din po ganon. Tubig po siya dapat. And then again, start with 1 sachet, especially po kapag advanced stage na yung mga patients natin. Always start with 1. And then observe, and then add another 1. Then observe. Yun po yung protocol. Yun. Thank you so much, Mentor Elise. So, ito, yung next question actually nasagot na kanina. Yung may mga rashes, bakit daw nagkaka-rashes, headaches, or other reaction, healing crisis. Pero, ito naman, para sa mga mas malalang health condition naman, what is the proper way of taking barley grass for clients with cancer o yung mga chronic diseases naman? Ito po yung inyong tatandaan. Start low, go slow. Di ba? Everybody paki-type muna sa chat. para ma-practice. Tignan ko nga kung gising pa yung mga mentors natin. Start low, go slow. Type nyo po yan. Tandaan nyo po yan. Actually, sa lahat ng clients po natin, start low, go slow. Ibig po sabihin nun, wag agad 6 boxes.
6 boxes, 1 box, or 6 sachets. Grabe naman yun. kung yun naman magka-instant healing siya, Ipinaligo na yan. instant sakit yun yung bulsa. Okay, so dahan-dahan, and then you slowly build it up. You have to observe 1 to 2 days, kumusta yung reaction, or 2 to 3 days kung medyo matanda na or medyo malala. Tapos, saka po, dahan-dahan. 1, 1, 1, and then gawin mong 2, 2, 2. Usually, means kapag cancer patients po, I start slow and then build it up slowly also. And at the same time, minimum ko talaga is 6 sachets. Kasi you have to take note na kapag cancer patient, usually ang body, the environment is acidic. Eat barley to help alkalize the body. So kaya po siya at higher dose. And if may patient tayo, I think part din ng team natin na 12 sachets nga po yung bata na may leukemia. So 4, tapos 4, tapos another 4. So, may kasama tayong ganun. And, nung nakausap ko nga yung mama, sabi ko, Mens, grabe naman, hindi siya na-LBM. As in, wala talaga. Hindi. Wala. Pero yung effect, habang nagkikimo yung bata, in spite of the leukemia, wala talaga yung nanghihina. Nung nag-zoom call kami, takbo-takbo pa eh. Wow, grabe. Wala, hindi siya nanghihina. Yung parang kung titignan mo, wala siyang sakit except that na nakalbo na siya. Yun. So, I think, early, bago po ako nag-talk nun sa, I think sa ISO yun or sa MVP, bago ako nag-talk doon, nag-message na yung mama na clear na po yung anak niya from leukemia. Oh, grabe no. Thank you sa Barley. Thank you Lord, 'di ba? At meron tayong ganitong kagandang produkto. So, ayan, take note of that. Ayan, ngayon, Mentor Elise, alam na natin na maganda talaga ang barley grass. Okay? Pero sa dami-dami ng barley grass na nasa market, ang tao nalilito na. Ay, parehas ba yan? Akala ko isa lang yan. Bakit meron pang ganitong barley? Anong pagkakaiba? Tapos yung iba sasabihin, ang dami namang mura dyan na barley. Bakit I am worldwide amazing pure organic barley? Oo. Actually, Mens, meron akong video na ipapakita. Kasi yan, sige. Na-summarize niya na. Request ko na lang yung tech natin kung pwede. Ay, oo. Gusto ko yan. Kasi, ginawa ko na talaga siyang video, Mens, kasi lahat ng explanation, andun na siya. So, kung pwede ko ma-request yung ating tech. Ito yung nasa PowerPoint, no? Yes, doon sa question na yun. Page 19. Ganun eh. Page 19. Oo. Kaya. Kaya yan. Magaling yung ating Zoom tech. Amazing morning, Mentor Elise here, and today, let's compare. What makes Amazing Pure Organic Barley Powder truly different from other barley products, whether they're sold online, in health store, or even by other multi-level marketing companies? On the surface, they may seem similar, but if you look closer, you'll see why I Am Amazing Pure Organic Barley stands out among the rest. Let's break it down. First, the purity. Amazing Barley is 100% pure young barley grass. No stevia, no malunggay, no fillers. Just pure organic super. Amazing morning, everyone. Mentor Elise here, and today, I Am uses cold processing, which protects the natural enzymes and nutrients. A lot of store-bought or low-cost, aka cheaper barley powders are heat-dried, which weakens their nutritional value. Fourth, the packaging. Amazing Barley comes in individually sealed sachets. That means you're getting a consistent, clean, fresh serving every time. Compare that with bulk powders from other companies. They're prone to clumping, spoilage, incorrect dosing, and contamination. Fifth, medical and wellness support. Our product is endorsed and used by doctors and trusted by health coaches and wellness professionals. It's not hype or trendy. It's clinically respected. Other brands, I'm not sure if they have this level of credibility.
Sixth, proven results. Thousands of people worldwide, Filipinos and other nationalities, have seen real transformation with I Am Amazing Barley, alongside healthy lifestyle, from reversing diabetes, recovering from cancer, managing autoimmune conditions, or boosting energy and immunity. These are not just claims, they're real, documented stories. We even have our lab tests to prove it. And here's the bonus. What makes I Am truly one of a kind? Among all the barley products out there, only I Am Worldwide actively invests in the holistic wellness of its community. Monthly, we have Wellness Hour, a 2-day training conducted by me, a certified functional nutrition and wellness coach that focuses on health and wellness, to train and educate our global distributors on how to use barley effectively, paired with a healthy lifestyle. This isn't just about taking a supplement, it's about changing lives through education and empowerment. So, if you're comparing barley brands, ask yourself, is it 100% pure with no fillers? Is it cold processed and harvested at the right time? Is it doctor trusted and supported with real education? Is there someone who will guide you step by step? If it's I Am Amazing Pure Organic Barley, the answer to all those questions is yes. So whether you're looking to be healthier, feel better, or take control of your health, don't settle for just any barley. Choose the one that's pure, potent, and proven. I Am Pure Organic Barley Powder. Because your health deserves more than just a label. It deserves the real thing. Message me if you want to get started. I'm here to help you live that amazing life. And it starts with your taking back control of your health. Message me or whoever sent you this video. Alright, grabe. Napaka-informative nun. Naku, isave natin yan. Nasa Facebook mo ba yan, Mentor Elise? Oo. Ayan, sige. Mga mens ha, add nyo si Mentor Elise, tapos hanapin yung video na yan. Napaka-helpful. Isang send na lang. Para mas malinaw. Pero ito, mens, tandaan lang nila, mens, yung keyword. Diba, mens, sa government may 4Ps? Yes. Meron din tayo. Ayan, ano yung 4P? Tandaan nyo to ha. Number 1, potent. Diba? So, dapat potent yung barley, 100% potent. Ano yung next? Sino yung nakinig sa video? Sige nga. Pure. Tapos, proven. Yung nasa video actually, 3 lang. Diba? Pure, potent, proven. Ito yung pang-apat, mens. Profitable. kasi, pag nakabenta ka na, di ba may profit ka na? So, sa IAM lang may ganon. Kaya kung ang gobyerno, yung 4Ps, pinamimigay, tayo sa barley, may 4Ps din tayo. So, ayan mga mentors, yun na po yung tandaan nyo pag nag-share po kayo ng barley. Pure, 4P. potent, proven, and profitable. Yun yung highlight. Ayun. Huwag niyo po unahin yung profitable kasi baka di na sila makinig sa Maghahalataan tayo. Ganda. Huwag kayo excited sa profitable. Panghuli natin siya. Pwede nyo na gawin purpose-driven. Oh, ayun. Grabe, ang dami nating natutunan ngayon. At nakakatuwa kasi Mentor Elise, nag-share din yung iba ng kanilang mga experiences about barley, yung mga testimony. Ayan, you can share your testimony dyan sa ating chat box. Paano nakatulong sa inyo or sa family ninyo yung barley para nakikita din ng iba. Kasi may mga non-members din, I believe, dito na nakikinig. Tama ba? Ayan. Meron nga dito, basahin ko lang yung isa, from Tina. Ayan, about sa ovarian cyst. It's true. Kasi napatunayan ko na yan. 5 months, nag-barley siya with exercise, healthy living. Wala na talaga. Oh, yun. So, thank you so much sa barley. Ayan. Tapos ito, mens, may nagtanong. Napansin ko lang din ngayon, mens, kidney failure. Stage ano po ito? 4?
kidney failure stage 4, kaya po ba ng barley? Anong pwede nating gawin or i-advise? Yan. Ano ang Actually, isasagot? sobrang haba ng tanong. Pwedeng isang buong 1 hour yung i-discuss natin yung ganyan. Oo. Pero sasabihin ko na lang, may training po tayo sa head office, yung 10, tapos 11 to 20 na questions ng Barley. Pwede nyo pong tignan sa YouTube ng anong I am na page. Yun po, medyo mahaba-haba siyang sagot. And parang very technical kasi siya. But general answer is ganito po. Pag sinabi po kasing CKD, chronic kidney disease, meron po siyang stages, 1 hanggang 5. So pag nasa 4 na po yun, malamang ang kidney niya ay nasa mga siguro 30%, 40% na lang yung functional nun. Pag nasa CKD 1 to 3, pwede pa po yun na mag-barley and higher dose. Pero pag nasa 4 and 5 na po siya, yun po yung stage na medyo critical na siya. Bakit siya critical? Kasi marami nang pinagbabawal doon. Kung makikita nyo, pinagbabawal na yan siya ng mga potassium, probably nagda-dialysis na po yung iba. So possible siya na uminom pa din sila ng barley for the support of their immune system. Kasi po pag sira na yung kidney natin, mas marami ng sakit na makakapasok eh. Kasi yung defense, kumbaga pa pang depensa ng katawan natin, mababa na. So doon malaking suporta si barley for the immune system nung pasyente. Pero there's a proper timing kung kailan po siya iinumin. So example, pag nagda-dialysis na po, let's say Monday, Wednesday, Friday yung dialysis, painumin siya ng barley ng Tuesday and Thursday. Or kung 11 o'clock, let's say yung dialysis niya, pwede po siyang mag-barley pero very early in the throughout ng early ng umaga. So depende din siya sa lab test result. So hindi siya agad-agad makaka-conclude na pwede or hindi kasi sigurado po yan, pinag-iiwas na po yan ng greens. Kaya lang yan yung sinasabi ko, Mens, na you have to understand yung pinaka-basic ng health kasi para pag na-share mo sa kliyente, si client mismo yung mag-weigh kung gagawin ba niya, iinumin ba niya or hindi. But my take for my patient, kasi nagkaroon po tayo ng patient na between 15 to 20% na lang ng kidney ang functional, tapos nagdadialysis na po, umiinom po siya ng barley everyday. And the effect to him was, hindi siya mabilis magkasakit. Dati, sakitin siya. Yung isang testimony niya, nung nagda-dialysis sila, yung mga kasama niya doon sa dialysis center, nagka-COVID na. Pero siya, hindi siya nagka-COVID. So, yun yung niya, immune system niya, boosted yun. But it's already very technical na siya. Oo. Na I would parang yan, uupuan na yan. And even if I handle the client, kunyari, nagkakaroon tayo ng clients for lifestyle change, pinapa-clear ko din talaga yan sa community doctor natin. Kasi yung ganyang cases, kailangan na medyo technical na siya. Ayun, so much better na hanapin po natin yung training ni Mentor Elise, no? Ano po yan, nasa Facebook. Meron din yung mga nasa YouTube, okay? Na mga nakasave na mga videos. Si Facebook kasi ngayon, Mets, yung 1 month na lang, tapos nadidelete na yung live. Yung Facebook. Sobrang tagal na nung na yun. I think that was April. April and May, 2 months yun, all English yun para sa international na mga movers natin. I think April and May, pero may Taglish noon, pero last year pa, so most probably wala na po yun sa Facebook, but meron po yun sa YouTube kasi alam ko yung tech natin nagla-live din sa YouTube. So top 10, tsaka 11 to 20, dalawang wellness hour na months yun. Ayun. So sa YouTube tayo pupunta, mga mentors. Ang maganda, buti na siya ng English language para at least pwede rin nating i-share, 'di ba? Sa foreign na mga natin, no? Mga clients, ganyan. So yun, grabe, no? Excited ako sa mga members natin kasi maraming bago, no? May natutunan po ba? Paki-type I am learning. Ayan. May mga nag-share din sila ng personal testimony. Ayan. Mabilis ko lang babasahin tong iba. Natulungan po ako sa allergy
allergic rhinitis, low blood count, migraine, hemorrhoids, high carbs consumer din kasi ito, no? Ayan, tapos madali siyang mapagod. Pero with I Am Worldwide, energized siya palagi. Ayan. Constipation naman, ayan, frequent urination, yung iba, eto may breast cancer survivor tayo na hindi na kailangan, ng medication, hindi na need ng medication. Barley lang po. Thank you, Lord. Pati sa mother niya na may colon cancer. Nakasurvive sa tulong din ng barley. Ayan. Thank you so much sa pag-share. Ayan, yung iba, insomnia, sakit sa bulsa. Ayun talaga. Yung mga testimony natin, sakit sa bulsa. Pero ito, Mentor Elise, syempre, merong final question na lang. Okay? Yes. What can you say dun sa mga members, part ng I Am Worldwide, pero hindi pa rin regularly na umiinom ng barley? Yan. Anong advice natin? Hindi mo ma-experience yung pang-apat na piece sa 4-piece. Pero medyo oo. Yung pag hindi ka kasi everyday umiinom ng barley, wala kang ma-share na testimony talaga. So, yun po yung na-share ko last time na importante kasi na meron ka ng sarili. Kasi sigurado, lahat tayo kasi walang perfect na health. Lahat tayo may, kasi nga, because we live in a toxic society, ang daming, syempre, hindi perfect world na yung pagkain natin, lahat ay organic, lahat ay fresh. So, lahat tayo magkakaroon ng nutrient deficiencies talaga. And magkakaroon ng mga toxins sa katawan natin. So, with barley, you will help your body. You will really do your body a favor kapag iniinom mo siya everyday. Kasi, yun po yung way na matutulungan yung katawan natin to clean up. Which is, yun po yung very critical dun si barley. It helps with the cleaning up process ng katawan. Kasi a body that's dirty, a body that's toxic is a sick body. That's number 1. Number 2, with barley, you get to have the right nutrients. And syempre, if your body needs the nutrients, yung mga organs natin, hindi po sila magfa-function pag hindi enough yung nutrients. So with barley, every day, maa-assure mo yung katawan mo na you're feeding it with the right fuel. Mens, kapareho lang yan, supercar. Tapos yung supercar mo, ang kailangan gasolina, hindi diesel. Example, ang nilalagay mo diesel kasi hindi mo afford yung pinaka-gas talaga. Sa tingin mo ba, Mens Florence, tatakbo yung supercar? Kahit na supercar yun, masisira. Diba? So you have to feed your body with the right fuel. Kasi isipin mo, supercar ka talaga. Imagine for the longest time na kung ano yung mga na-tolerate ng katawan mo, na-survive ng body mo. Supercar talaga, ginawa talaga tayo ni God na that level. But we cannot bring out the best health kapag hindi po tayo umiinom ng barley everyday. Because again, not unless kaya mong afford mo na mag-organic everyday, all throughout yung meals mo, yung mga beef mo, dapat grass-fed na mga beef, yung mga steak ka, yung mga ganon. So, hindi tayo lahat nakaka-afford nun. Actually, barley is doing us a favor kasi naipak na dyan lahat yung mga nutrients na kailangan natin. So, drink barley every day talaga. Yun. Thank you so much, Mentor Elise. Grabe. Pero ito, meron ka pa bang last message for our members, for our distributors? Ayan, mga challenged sa pag-share ng hope. Ayan. Ito yung aking, actually, meron akong kodigo dito. Gusto ko lang siyang basahin. Oo. Dear mentors, di ba? Ito yung gusto kong sabihin. You always have to honor the trust na binibigay sa atin ng mga clients natin, ng mga kasama natin sa team. Because every word that we say, kasi di ba tayo po yung health advocate. Tayo yung health advocate. Dapat iisipin mo, as a health advocate, you are in authority and people listen to you. So you always have to
to honor that trust that they give to us because every word that we say shapes their health kasi nga may influence tayo sa kanila kaya sila lumapit sa atin. And it also shapes the legacy ng company natin. Kasi pag nasira ka po, kasi kung ano-ano po yung sinabi natin, hindi lang po ikaw yung masisira, lahat po ng kasama natin and yung company natin. As distributors, we are not just sellers, we are agents of hope. And again, stewards po tayo ng health. You always have to lead with integrity. Protect it, respect it, and honor it. And I would like to leave you with this verse. Ito po yung verse na to. 25 years ago was shared to me and opened my eyes, and I hope it will do the same to you tonight. 3 John 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So, it's okay to prosper in all dimensions, in all things. But let's not forget to take care of our health and to take care of our soul as well. Yan. So, I am Mentor Elise, and I am worldwide. To God be the glory. Oh. Wow, very well said. Thank you so much for that amazing message. Ayan, pasalamatan naman natin si Mentor Elise for sharing her wisdom. Grabe, ano pa lang yan eh, kurot pa lang yan eh. Kaunti pa lang yan eh. Naisip ko nga, actually, kung lahat ng question na nare-receive ko sa inbox ko, Diba? Pero we are very blessed. We are honored na nandito ka. Pinaunlakan mo ka, despite of your busy schedule, Mentor Elise. So, I love it. Thank you so much for the dedication. Ano? So, make sure, mga mentors, na magamit natin lahat yan na natutunan natin sa ating business. Okay? So, before we let you go, picture muna tayo, Mentor Elise. Siyempre, kailangan ng remembrance. Okay? So, tayo muna pong dalawa. Ha? And solo pick mo naman. Okay? Yan. Sige. Okay, 1, 2, 3, smile. Yan, ang ganda. Okay, so now, moving on to our announcement. Ayan, okay. Mentors for our MVP champions, best of the best. International Business Presentation. Bukas na po yan, Thursday, September 11 at 10 a.m. Our Sapphire Elite Executive Mentor, Melody Constantino, and our Diamond Elite Executive Mentor, Girly Joy Manansala, would be our speakers for tomorrow. Okay? So, wag nating palagpasin ito. Make sure that you invite your prospects. Okay? So, thank you so much for tuning in. Ayan, don't miss another powerful training next week. Once again, thank you so much to our gorgeous wellness coach, Mentor Elise Law. Ayan, andyan pa ba siya? Ayan, don't miss yung next week naman. I would like to thank ang napakagaling nating Zoom Tech, Mentor Nico Navarro, and also Mentor Bridget Navarro. Yan, ang founders of Team New Breed. Thanks to our Black Diamond Mentor Peach for making this webinar or training possible. That's it for tonight, everyone. This has been Mentor Florence. God bless everyone and good night. MVP, home of the champions. MVP, home of the champions. MVP, MVP, home of the champions. MVP, home of the champions. MVP, MVP, home of the champions. MVP, home of the champions. MVP, home of the champions.